Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-minute break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado nang abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-12 episode ng 7-minute break, ang tatalakayin po natin ay may pamagat na The Good News. Katulad nga po ng nabanggit natin from last episode, pag-uusapan natin ngayon ano ba yung good news? Ano ba yung mabuting balita na tinanggap natin dahil kay Kristo? Sa aklat po ng Juan chapter 3 verse 16, isa sa mga pinakapopular na talata sa Biblia ang sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Mga kapatid, totoo ang langit at totoo ang impyerno. Isa lang sa dalawang ito ang maaaring patunguhan ng isang tao. At may lumikha sa tao. Yun ay ang Diyos. Hindi tayo nagmula sa pagsabog ng kung anong elemento lang sa universe. Dahil sa Diyos kaya tayo narito. Kaya tayo nag-e-exist. At nang likhain ng Diyos ang tao at ang lahat ng bagay, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng ito. Kasama sa mabubuting bagay na nilikha ng Diyos ay ang ating free will. Binigyan niya tayo ng kakayahang magpasya, mag-decide para sa ating sarili. Mabuting bagay yun mga kapatid, dahil doon naging posible na ma-enjoy natin ang pagpili sa katotohanan, ang pagpili sa Diyos, which is gusto rin naman ng Panginoon. Ang sabi niya, siya ang pumili sa atin. Sabi niya, siya ang unang nagmahal. At gusto niya na using our free will, piliin din natin siya at mahalin din natin siya. Pero ang naging problema, nagkasala ang tao. Ginamit ng tao ang regalo na free will sa pagsuway. Ang pinili ng tao ay suwayin ng Diyos na lumikha sa kanya. Bilang isang mabuti at makapangyarihang Diyos, bilang someone na in authority over sa kanyang creation, hindi siya dapat suwayin ng kanyang nilikha. Ang pagsuway sa kanya ay kasalanan at karumihan bilang isa siyang malinis at banal na Diyos. Hindi karapat-dapat ang karumihan para sa kanya. At bilang isang makatarungang Diyos, dapat siyang magparusa. Dito ngayon pumasok na sa lawak ng kabanalan ng Diyos. Sa Diyos kung saan tayo nagkasala. Walang sapat na kaparusahan na pwedeng tanggapin ng tao para mapatawad tayo. Ang pwede lang mangyari sa atin ay ang tuluyang malayo sa Diyos, mahiwalay sa Kanya, at yun ang impyerno. Para abutin ang Diyos, kailangan na ang tao ay mamuhay ng walang kasalanan, ng buong kalinisan at kabanalan. Kapag sinabi nating buo, ibig sabihin dapat walang kahit anong dungis ng karumihan at kasalanan. At hindi yun kayang gawin ng tao sa kanyang sarili. Marumi na tayo dahil sa kasalanan. Sinong maglilinis sa atin? Hindi kayang paputiin o linisin ng isang maruming basahan ng kanyang sarili. We need someone who is holy, who is righteous, who is clean para maglinis sa atin. Ibig pong sabihin, hindi tayo maililigtas ng ating mga sariling gawa. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kailangan natin mga kapatid ng maglilinis sa atin. Ang good news, yung maglilinis, yung righteous, yung holy na kailangan natin para maglinis sa atin, merong isang ganon. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lang ang may kakayanan, siya lang ang sasapat na pantubos para sa ating kaligtasan. Kaya si Kristo ay bumaba. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin.
Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Siya'y nagkatawang tao, mga kapatid. Namuhay bilang tao, inalay ang kanyang sarili, at iyon ay para abutin tayo. Para bigyan tayo ng pagkakataon na sa pamamagitan niya, maging malinis at muling maging karapat-dapat tayo na lumapit sa Diyos. Mga kapatid, ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus, ang pagkamatay niya doon sa krus, ang muli niyang pagkabuhay, yun ang dahilan kung bakit meron tayong tunay, walang hanggan, at hindi pansamantalang pag-asa. Kailangan lang natin tanggapin si Kristo, si Jesus, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang maglilinis sa atin, siya ang babago sa atin, sa ating buhay, siya ang good news, siya ang ating kaligtasan. Sabi natin kanina, impyerno na lang ang patutunguhan ng tao. Malalayo na tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Bilang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Hindi pumayag ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Kaya naman gumawa ng daan ng Diyos para iligtas ang tao. Isang banal na Diyos na hindi karapat-dapat sa karumihan ng tao. Isang makatarungang Diyos na dapat magparusa dahil sa kasalanan, but at the same time, isang mabuti at mahabaging Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para tanggapin yung parusa na para dapat sa atin. Yung parusa para patunayan ang kanyang pagiging makatarungan at para iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal at pagliligtas. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon at huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Sundin natin ang kanyang mga utos. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan nyo po ito naririnig ngayon. At sa abot ng aming makakaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Masyadong maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.